Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan. Nakarating ba? Ano nakarating? Sino nangaral? Sugo. Saan galing yung sugo? Sa Jerusalem. Paano nakarating sa Pilipinas? Sulat. Kaya ang pag-asa natin, andito eh. Pakinggan nyo sa 15:4. Basa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Asan ho ating pag-asa? Andito. Wala sa pastor. Wala. Mga pastor-pastor naglitawan ngayon. Wala pag-asa na yan. Pera, gusto niyang mga karamihan dyan. Ang pag-asa, ito. Kaya pala ito ipinasulat ng Diyos eh. Para yung aral na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa. At yun nga ang nangyari. Naisulat nga. Bagaman napakaraming taong tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ng Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito, ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkang wasakin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan nito, winawasak na pilit ang Biblia. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng puwersang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia, naging bestseller, most interesting book in the history of mankind. Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalunan ng napakaraming tao. Ito ang pangunahing aklat sa benta. Ha? Bestseller, all-time bestseller ang Biblia. At isang aklat na kinalalagyan ng lalong maraming impormasyon sa hinaharap. Yun ang katangian ng Biblia. More and above all other books on earth. Ang Biblia ay nagsasalita ng bagay na hindi pa nangyayari at nakikita mong mangyayari. Doon nabubukod ang Biblia. Kaya merong isang kapangyarihan na nagdala sa Biblia para ito'y kumalat sa iba't ibang bansa para matupad yung sinasabi sa Biblia, magmula sa Jerusalem. Talaga naman pati sugo galing sa Jerusalem eh. Si Kristo sugo, mga apostol sugo, di ba galing sa Jerusalem? O pakinggan nyo kung anong katunayang yung mga apostol talaga sila mangangaral sa buong mundo. Hindi Pilipino mangangaral. Basa sa isang talata, 28, versikulo 19 hanggang 20. Ganito nakasulat. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino inuutusan? Magsiyaon kayo. Nabasa ng pastor dito sa Pilipinas. Sabi ikaw ng Diyos, yumaong kami. Kaya pumunta kami sa iba-ibang bansa. Hindi ka inuutusan doon, ano? Ang inuutusan doon yung apostol, yung taga-Jerusalem, ang nag-uutos yung sugo na si Kristo. Na ang sabi ni Kristo, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama. Basa! Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya si Kristo, kung siya ang sugo ng Ama, sinugo naman niya mga apostol. Saan niya pinapapunta mga apostol? Basa, 28:19, tuloy. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. O, sino inuutosang pumunta sa mga bansa? Hindi ba yung mga sugong apostol? Sabi, gawin yung alagad ang mga bansa na sila na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi
hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakita nyo, hanggang matapos na ang mundo, ang may karapatang mangaral, mga apostol, I am with you! Sino ang sinabihan? Hindi naman yung mga Pilipino dito nagninegosyo lang eh. Ang sinabihan yung mga apostol na sugo, manggagaling sa Jerusalem, I am with you, even up to the consummation of the ages, even up to the end of the world. Mangaral kayo, gawin yung alagad ang mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na inyuutos ko sa inyo, at narito, ako, sabi ni Kristo, ay sumasa inyo. Kanino? Doon sa mga alagad. Sumasa inyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang inutusang mangaral sa buong mundo, mga alagad, paano silang nangaral? Sabi nung pilosopong kausap ko sa Pampanga, paano ka makakapangaral ng mga apostol? May patay na. Sabi. Paano raw makakapangaral? Patay na. O, sabi ko, sino naman nagsabi sa'yo ang mga apostol patay na? Ikaw kako ang patay, hindi yung mga apostol. O, pakinggan mo, 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, yun ang mga patay. Yung nakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, patay. Para sa Diyos, yung mga lasenggo, babaero, sugarol, gumun sa drugs, buhay pa, patay na yun eh. Pero yung taong banal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, patay na yun, buhay pa rin eh. O, di ba? Pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo 22, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tanyo, ang Diyos hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya pagka meron kang Diyos, hindi ka naman tinuturing na patay. Kahit patay ka na sa laman, hindi ka papatay. At katunayan, hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga apostol. Buhay na buhay. Gusto nyo, babasahin ko talata? Aten nyo ha? Kaya hindi kailangan magka-apostol na Pilipino eh. Oh, apostol Pilipino. Si raw apostol. Apostol? Bakit nakita mo ba si Kristo? Ang apostol nakakita kay Kristo, nakasalong kumain at uminom. Ikaw ba nakasalo ka kahit merienda? Hindi nga eh. Paano ka naging apostol? Yung apostol yung nakasalo ni Kristo, nakita si Kristo. Yun ang apostol. Oh. Sino ba yung mga apostol na yun? Yung 12, saka yung 2 apostol sa mga hintil. O sabi, patay na raw. Ano sinasabi sa'yo patay? Patay na yung katawan lupa noon. Pero buhay na buhay yun. Gusto nyo mabasa? Basa. Pakinggan nyo ha. Sa unang Korinto 4:9. Kaya ako di naniniwalang may apostol panlilitaw na tunay eh. Tunay apostol may lilitaw sa Pilipinas. Di totoo yun. Pakinggan nyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kita mo na, di wala ka ng pwesto. Ulitin natin. Ulit. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. May kasunod pa? Wala. Kami na ang kahuli-hulihan sa lahat na Na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. kita mo, kaya sila kahuli-hulihan, ginawa silang maging panoorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay, pinanonood sila natin sila eh. Nanonood ba kayo sa mga apostol? Nanonood. Ano ang sabi ni Pablo? Basa. Ano ang sabi ni Marcos? Basa. Ano ang sabi ni... Yung mga apostol, di ba yun ang binabasa natin? Kaya hanggang ngayon, pinapanood natin eh. Ano po ang sabi ni Apostol Mateo? Basa. Oh. Ba't kakailangan? Kumpleto na. Nonsense ka naman eh. Kailangan pa ba pagka-apostol may kumpleto na? Meron pa bang nakalimutang ituro mga apostol? Wala nga. Ano pwesto mo? Asan ka? Mahiya ka naman.
Paano ka mangangaral? Ayun, kay liwanag. Mga apostol ang mangangaral. Ginawang panoorin ng sanlibutan. Paano mo sila mapapanood? Basa. 2:15 uli. Paano mo sila mapapanood? Basa. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo ba mga apostol o hindi? Nakakapagturo. Sa pamamagitan ng ano? Ng salita. At sa ano pa? At ng aming sulat. Kaya nga sila sumulat para makarating sa Pilipinas yung sulat Diba? Pakinggan nyo. 102:18. Ganito sinasabi sa awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para kanino sulat? Ulit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para ba sa sumulat? Tamo? Little ano lang. Common sense. Yung sulat, para kanino? Para ba sa sumulat? Kay liwanag Ikaw gumawa ka ng sulat, para kanino? Dear sarili ko, sinusulatan kita dahil matagal na tayong hindi nagkikita. Pagkagagawa ka ng sulat, may pinag-uukulang kang iba, di ba? Ikaw na nagsulat, may pinag-uukulang ka ng iyong sulat. Bakit ipinasulat ng Diyos ang aral sa mga apostol? Ito'y isusulat para sa lahing susunod. Para kanino? Doon sa sumulat o sa susunod? Para sa atin. Kaya nakarating ang aral sa Pilipinas dahil sa sulat. At ba't naman sila nagsulat? 14:37, kaya sila nagsulat. Basa. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat, utos ng Diyos Para nga makarating sa mga tao sa huling araw. Katunayan, basa, 1 Corinto 10. Kaya nga may kasulatan para yung aral ng mga sugo makarating sa atin. Tapos ito namang mga ngayon, nagbasa lang nung aral ng sugo, apostol na raw siya. Paano ka naging apostol? Nagbasa ka lang. Ang apostol binabasa, hindi nagbabasa, no? Kaya kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Yun sabi ni Pablo. Katunayan, pakinggan nyo. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kita nyo? Ba't isinulat? Para magpaalaala sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin talaga yung kasulatan. Sa pamamagitan ng sulat, nakapangangaral ang sugong si Kristo at ang kanyang mga apostol. Kaya sa Pilipinas, magkakaroon ng tunay na sa Diyos pagka nakarating ang sulat ng mga lingkod ng Diyos. At yan sulat na yan ang ating pag-asa. Kaya ako dito ako nakakita ng pag-asa sa kasulatan di ba? Sa sulat. Ano ang gagawin natin? May sulat. Ano ang gagawin natin? Para tayo maging sa Diyos, may kasulatan. Ano ang gagawin? Basa, Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Ano ang ginagawa sa sulat? Yung pera. Ang pera ano? Pera, binibilang. Ang sulat. Binabasa. Ano sabi ng Diyos? Ulit. Mapalad ang bumabasa. Di may magbabasa. Mapalad yon. Sino pa? At ang nangakikinig, Pero kasi hindi marunong magbasa Kaya makikinig dun sa binabasa. Hindi nakikinig sa kwento. Meron akong mangangaral na kilala, may dala-dala kapirasong papel, may kodigo Ikot ng ikot sa stage Alam mo ba, kapatid, na pagka nagbigay kay Yahweh El Shaddai, pagyayamanin ka. Tsak yun. Bukas, mayaman ka na. Saan binasa yon? Binasa ba yan o kinuwento? Kwento yun, nilagay sa kodigo, gumawa siya ng kwento niya.
Kukwento, naku, ang lapad nung stage, ikot ng ikot yun. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Ayan. Hindi nagbabasa yun. Sabi sa Biblia, ang pag-asa ng mga tao sa panahong ito, sa sulat. Ano gagawin mo? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig. Ulitin natin, saka natin tuloy. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kita nyo, sa malapit na pagwawakas ng panahon, ang hula sa Biblia, kailangan ito babasahin at papakinggan at tutuparin. Andito pag-asa natin. Kaya ho kami naniniwala para magkaroon ng organisasyong sa Diyos, manggagaling sa sulat. May magbabasa, may makikinig, at sama-samang tutupad. O, di mapalad. Di ba magkakasama yun, ano? Mapalad ang bumabasa, at ang nakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na nakasulat. O, di ba? Magkakasama sila o hindi? May bumabasa, tapos nakikinig naman sila. Pag napakinggan, sama-sama silang tutupad nung bumasa. O, kaya ako dito sa amin, tinatanong ako, ikaw ba, Mr. Soriano, ano ka ba? Tagabasa. Di ba? Yun ang naging bahagi ko sa buhay, magbasa ako na magbasa. Tapos, nung matutunan ko na, itinuro ko naman ang itinuro. O, tamo, may tagabasa uli ako ngayon. O, di ba? Mapalad yung bumabasa eh. Di, para maging mapalad sila, bumasa rin sila. Yun ang nasa Biblia eh. Sasabihin mo, ikaw apostol pa, no? Hindi na ako kailangan mag-apostol, kumpleto na apostol eh. At yung apostol, yung 12 nga, ilalagay pa yung pangalan nila doon sa Bagong Jerusalem eh. Ang pundasyon, bawat isa, isang apostol eh. Sa Bagong Jerusalem. Kung yung Bagong Jerusalem, kasali ka ron, dapat nakalagay din doon. Pakinggan nyo ha, babasahin na. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol. Tamo, yung kuta ng bayan banal, may 12 pinagsasaligan. At ang nakasulat doon, 12 pangalan ng 12 apostol. Sino-sino yun? Basahin nga natin. Pakinggan nyo, ha? Ako'y natutuwa dito sa mga... Biro mo, napaniwala, apostol daw siya, pinaniwala yung mga tao. Kung apostol ka, dapat nasali ka ron. Ano pangalan ng 12 na nakalagay doon sa bayang banal, nakapundasyon doon? Basa. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Sino-sino? Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid. Ang gagandang pangalan. Simon at saka Andres. Ayan. Sino pa? Si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan. Si Juan. Tuloy. Si Felipe at si Bartolome. Ayan. Si Felipe. Si Bartolome. Ayan. Mga apostol yan. Tuloy. Si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Tadeo. Ayan. 11 na. Sino yung ika-12? Yung pinalit kay Judas. Dahil nagtaksil si Judas eh. Atin niyo kung sino yon sa gawa. Pakinggan nyo ha. At sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Bilang kahalili ni Judas. Ayan. Kaya yung isa si Matias. Kay liwanag mga pangalan, no? O, kita mo, 12 apostol, 12 pundasyon ng Bagong Jerusalem, Bayang Banal. Pilo mo, kasali pa raw si apostol. Sana kung kasali ka, kasama ka rin doon sa Bagong Jerusalem. Yung pangalan mo, na-record man lang sana. Kundi man lang apelyido, palayaw man lang. O. Kaya po, hindi kailangan na apostol ngayon dito sa Pilipinas. May apostol hanggang ngayon, naririto. O, eto, panoorin ang sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Pinalitaw kami ng Diyos, mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. O, kaya eto, kumpleto ang kaligtasan nakasulat sa Biblia, isinulat ng mga apostol. Gusto mo maging dapat sa Diyos? Basahin. Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad
ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Yan ho aming pananalig na gusto naming itawid sa inyo. Yung nabasa ko eh. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ayan, nabasa ko. Tinuturo ko sa mga kapatid namin babae, kaya binabawalan ko silang mag-miniskirt eh. Oh. Pag ayaw pa bawal, tinitiwalag namin eh. Kasi sabi, mapala daw yung bumabasa eh. Ang nabasa ko eh, babae, mahinhing damit. Nababasa eh, mapalad ang bumabasa at ang tumutupad. Ano ba nakabasa? Basa. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Utos o hindi? Nakasulat o hindi? Nababasa o hindi? Nababasa pala eh. O edi kung babae ka, sumunod ka. Pagamin mong damit, matimtiman. Huwag mo ilalabas yung dibdib mo. Saka yung pusod mo. Pinararami mo na lang ang repes. Kaya usong-uso, rape eh, binibenta mo yung katawan mo eh. Itago mo. Sabi ng Diyos, mahinhig damit, may katimtiman na tinaw. Yun ang nakasulat eh. Oh, babasahin mo. Eto pa, 22:5. Basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen? Nababasa o hindi? Kung nababasa, dapat sundin o hindi? Dapat sundin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya ho yan ang aming pag-aasa eh. Yung nakasulat, pero para makikinig ka doon sa mga pastor na napasubo lang, pepirahan ka lang nung mga yun. Hingan ka lang abuloy ko ano, may ikapo, may Webes, may Santa Cena. Biro mo pati Santa Cena. Ano ba yung Santa Cena ha? Tagalugin mo yung Santa Cena. Hindi ba yung Santa Cena? Banal, Santa, banal. Sena, hapunan. O de banal na hapunan? Saan ka nakakita maghahapunan lang, mag-aabulo yan pa? Kung may patawad ba naman yung mga tao na yan? Santa Cena, banal na hapunan, may abulo yan. Si Kristo, nung mag-Santa Cena, walang abulo yan. Ito namang mga nandito sa Pilipinas, nang mag-Santa Cena, tinawag yung mga miyembro at pinag-abuloy. Sa Biblia, wala naman nun eh. Oh, may abulo yan ba ng Webes sa Biblia? Wala naman eh. Meron bang ikapo para sa Kristiyano? Wala. Ikapo sa Israel. Sa Kristiyano, hindi ikapo. Sabi sa Biblia, magbigay ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang batas ng bagong tipan. Ito naman mga pastor ng born again, puro ikapo na ikapo. Meron pa kung ano-anong offering, may special offering pa nga eh. Makinarya ng pera ang pinagagana ng mga mangaral ngayon. Wala sa Biblia, kinukolekta sa miyembro. O, ayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang totoo, hindi nahahatulan sa dami. Hindi ko mo maraming miyembro, malaki kapilya, totoo na. Hindi ko mo nag-aral yung pastor, totoo na. Hindi, ang totoo, yung nakasulat. Wala nang ibang totoo, kundi yung nakasulat. Pag wala sa kasulatan, di totoo. Mali. Basa, pakinggan nyo, Galacia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo, napakahigpit ng bilin, nagbili ng mga alagad, kahit isang anghel mula sa langit ha, hindi sa tagig. Sa langit nag-umpisa yung anghel. O kaya kami man, sila man, mabuhay sila maguli. Mangaral sila, ibang ebanghelyo, hindi yung nakasulat. Itakwil. Sa English nga, ang higpit eh. Let him be accursed. Sumpain ng mga ngaral ng hindi nakasulat. Sabi ng Biblia, sumpain siya. Let him be accursed. Basahin niyo yung Galatians 1:8. Sa English rendition, mas matindi. Let him be accursed. Sumpain ang mga ngaral ng hindi nakasulat. Kaya po kayo naniniwala pag di nakasulat,
pinatalong kayo, 3 talon. Talong mo muna, nakasulat ba yan? Kung nakasulat yan, gagawin ko pang 6 eh. Pinagdala ka 3 itlog, gagawin kong 7, pagka talagang nakasulat. Eh, wala naman akong nababasan 3 itlog, 3 talon. Oh, sino ang pinagaling sa inyo sa sakit? Taas ang kamay. Oh, yung pinagaling. Talon. And shout on top of your voices, thank you, dear Jesus, thank you. Thank you. Ba't ba ginawa mong thank you si Kristo? Thank you, dear Jesus, thank you, dear Jesus, thank you, dear... Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nakasulat ba yan? Ha? Nakasulat ba? Kailangan nakasulat. Hingi ka ng pera, nakasulat. Dapat ang pangalan ng samahan mo, nakasulat. Nakasulat ba yung samahan mo? Dapat nakasulat. Oh, yung kinukolekta mong pera, nakasulat ba yan? Kung nakasulat, okay lang, pati ko magbibigay eh. Oh, nakasulat ba yung doktrina mo? O, basahin natin. Eh, hindi nakasulat. Saan mo hinagilap yan? Yan ang sinasabi sa Biblia, nangangaral, ibang aral. Kaya gusto nyo maligtas, makatiyak kayong kabahagi kayo nung nasa Biblia, mga kababayan. Kayo bahagi nung sinasabi sa hula, mga taong maglilingkod sa Diyos, sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, kailangan patunayan muna na ang modo ng paglilingkod mo nakasulat, confined sa sinasabi ng Biblia. Hindi inimbento ng kahit na sino. Yun ang aming paninindigan. Kaya inaanyahan namin kayo, suriin nyo kung ang aming tinutupad nakasulat o hindi. Kami, may abuluyan din kami rito. Pero tanungin mo, nakasulat ba? O di pakikita ko sa'yo. Kami, nagtitiwalag kami ng ayaw magbago. O nakasulat ba? Pakikita ko sa'yo. O, sa amin ikaw, hindi kami nagtitiwalag. Hindi. O, paano ka magtitiwalag? Natatakot ka mabawasan ng miyembro dahil mababawasan yung abuloy. Ayun. Kaya nga inaapura mo pagdami. Mangangaral sang oras, tapos pagkapangaral sang oras, tataas ang kamay. Sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas ng kamay, ilulublob ka doon sa CR. Okay na. Mamaya, mag-iikapu ka na. Minamadali yung mga tao para makuna ng abuli. Tapos walang tiwa-tiwalag. Kahit ano gawin mo. Kahit 5 asawa mo, diyan ka pa rin. Walang tiwa-tiwalag dyan. Bakit? Eh, paano magtitiwalag? Mababawasan ng miyembro nila at mga kabig. Mababawasan ng pera. Eh, sa Biblia ho, dapat nakasulat. Pag ayaw magbago tao, sinasadya ang pagliko. Ayaw magtuwid. Gusto'y lapastanganin ng Diyos. Dapat doon alisin sa samahang sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Sabi ng Biblia. 5:11, 13 ng unang Korinto. Basahin nyo kung di nakasulat. Kaya, inanyayahan ko po kayo uli kung loloobin ng Diyos. Aalamin natin, sa Pilipinas kaya, meron na kayang mga taong nagsasama-sama sa nakasulat? Let us be particular. Sa ngayon kaya, meron na kayang mga tao na naglilingkod sang-ayon sa nakasulat? Alamin natin. Tingnan natin kung nakasulat yung kanilang ginagawa. Pag nakita nating nakasulat, di doon tayo sumama sa nakasulat at yon ang totoong sa Diyos dahil nakabatay sa kasulatan.